Morning mga buboys. Morning feeling tayo mga buboys. Pakita ko naman ulit mga buboys ng ating mga cockerels, no. 4 months right now. 5 months sila sa June. Makwento ko lang mga buboys, no, kasi last week nga nagkaroon tayo ng challenges sa kanilang health, no. I-swap tayo ng pullet. So binigyan ko siya ng pullet, and at the same time in return binigyan din niya ako. Unfortunately, pagdating dito sa ating backyard, napansin ko basa yung ilong nung pag-alis daw doon sa backyard din niya. Malinis naman, wala naman ng sipon. Siguro nakuha niya dahil sobrang init ng panahon sa biyahe, nagkaroon ng sipon. Linagay ko na muna siya doon sa ating kulungan. Hindi ko na nga mga buboys binigyan ng gamot eh. Hindi ko lang pinakain ng isang araw. Medyo na-expose lang din siya ng konti sa sun, sa init. The next day, nawala yung sipon niya. Itong ating mga nasa range, nagkaroon ng yung lima yung nagkaroon ng sipon. Mabilis yung spread ng sipon, lalo pa dahil sa init. So may tendency na baka mag-spread kaagad. Nagbigay tayo ng gamot. Si Frutil mga buboys, no, hindi ito sponsor, no, pero yung kagawian ko dito, yung first level ng pag-treat natin ng sipon, si Frutil yung ginagamit ko, yung tableta. After 3 days, nawala din kaagad. So dito na sila ngayon, nakasabay na sila ngayon. Mag-ingat tayo sa pinapasok din natin sa farm. Pinapasok natin sa ating backyard ng mga manok galing labas. Kasi minsan kahit ito tayo nga, maingat tayo, tapos biglang may papasok lang na hindi ganun ka-healthy, So fortunately nag-survive yung ating mga cockerels dahil maganda din naman ang foundation nila from CCO to 4 months old. Subukan tayo ng isa mga buboys, no. Ito, ayan. So ito, actually January 21 born. So 4 months sila last May 21. So June 5 months sila. Baka mag-start na tayo ng hardening, no. I-individual natin sila sa pen. So ito yung example mga buboys ng ating yung ating 4 months na may cord na maiksi, no. So naka sa right paa para yun nga masanay sa ating cording later. Yung tubo ng kanilang buntot mga buboys, actually hindi ko yan sinadya, no, na patubo pa lang. Grabe yung feather picking. Until now nag-feather picking pa din sila. Observe ko din doon sa ibang farm, mga big farm mga buboys, no, na during 5 months tinatanggalan talaga ng balahibo sa yung buntot, para sabay-sabay yung tubo, saka maganda yung tubo. Yung parang kung sa ngipin ba, habang hindi pa nagpe-permanent teeth, yung pinapatanggal na yung puti natin, yun na, andun na, nasa cord na. Kasi sobrang sobrang bully na talaga. Sila yung pinakamayor. Kaya kawawa yung na pag-iinitan. Kaya nilagay na natin sila doon sa cord area after hardening ng 1 week, no. By the way mga buboys, yung nasa range area natin ng mga sisiw, ito yung ating ginamit na broodcock, no. Ito yung ating golden boy. Yan, very golden, no. Pogi. So as you can see, yung ating mga lahat ng mga offspring nito ay pungkan talaga. Accord natin to kay Jidred Arman Santos na golden boy. Nagbalak din tayo mga buboys ng ganun, no, yung Pauligan system. Na-late yung ating proseso kasi supposed to be from the early age pa lang talaga sila until such time na na sila ready for harvest, or 6 months to 7 months. Pumasok yung idea mga buboys, ito na 4 months na sila. So magiging amount niya, it will just be divided into 3 months. So medyo malaki nga din. Cut out kay Busing, kay Idol Roel Mano, yung Sabong Pinas, yung idolo din natin diyan, no. Maganda pag nagtagulan ng mga buboys kasi kung makikita nyo yung ating ground, halos brown. Sana while ganito yung age nila, nasa range pa sila, sana umulan na
para manumbalik yung green ng ating backyard at ma-enjoy ng nasa range pa din natin. No? That's it muna for now mga buboys. Salamat ulit sa panonood, no? Pagsusubaybay. If you're not yet subscribed, please subscribe sa ating munting channel, Austin's World, mga buboys. Salamat at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Si Haring Araw ay andyan na. Medyo tumatama na sa aking mata. At sana abangan nyo yung mga susunod pa natin mga videos. Salamat! Ingat!